Karaan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang daliri. Nang makita ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpan po natin ang pagkakabasa ng Banal Salita. Praise the Lord. At pwede na po kayo magsiupo mga kapatid sa presensya po ng ating Panginoon. At magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating pong buhay Kristiyano, dumarating po ang pagkakataon na merong mas mataas na panawagan sa atin ang Panginoon. So, kapag sinabing nagkakaroon tayo ng higher calling, hindi lang ito basta pag-angat sa posisyon, kundi isang panawagan para sa mas malalim na paglilingkod, mas malawak na scope of responsibility, mas malalim na understanding sa mga taong makakasalamuha mo. Kasi ako po, naniniwala ako na bagamat pare-parehas tayong tinawag ng Panginoon, may kanya-kanya tayong level ng panawagan. No? Na kuminsan, hindi ka mauunawaan ng isang tao, not unless maranasan niya na rin yun kapag nandoon na siya sa iyong sitwasyon. So, there are moments when Jesus calls us to a higher calling. Now, dito po sa gospel na ating binasa, makikita po natin na meron siyang 3 alagad na isinama para umakyat dito sa mountain top ng kapatid. So, ibig sabihin, meron silang specific mission or merong gustong ipaunawa sa kanila ang Panginoon, lalo na dito sa magkapatid na James at saka si John. Kasi si James, siya agad yung unang mapapatay bilang alagad ng Panginoon. So si Peter naman, siya ang mangangalaga ng kawan ng Panginoon. Si John naman, siya ang kahuli-hulihang mamamatay. Magkakaroon siya ng mga revelation kapag siya ay ipinatapon sa island of Patmos. So hindi dahil sa favorite sila ni Jesus, kundi iba yung level ng kanilang calling, no? Compared doon sa siya. Although may calling din sila, pero merong deep truth na gustong ituro ng Panginoon kung bakit silang 3 lamang po yung isinama doon sa mountain top, mga kapatid. So when we follow Jesus, He reveals His glory. Sila yung naka-experience at nakita nila kung paano pong nag-transfigure ang ating pong Panginoon. Nakita nila yung pagbabagong anyo po ni Jesus. Ang mensahe po natin may pamagat po na following Jesus to the mountain. Following Jesus to the mountain. So first of all, let's take a look to the call of Jesus to follow Him up to the mountain. So, ang una pong
nag-initiate ng invitation ay walang iba kundi po ang ating Panginoon. Hindi po nila piniling umakyat sa bundok. Ang Panginoong Hesus po ang pumili doon sa tatlo para isama niya po doon sa bundok. Kapag ang Panginoon po ang nag-initiate ng first step, mga kapatid, ibig sabihin nun, nais niyang mapalapit tayo sa Kanya. May special na mensahe at may mahalagang instruction na ipapagawa po sa atin. Kaya minsan, pag gusto ka nang i-promote ng Lord, may mga mararanasan ka na kakaiba. Yung mga dati hindi mo naman na-experience, biglang mong mararanasan, biglang may mga sudden persecution, nahuhubog sa iyong character, mga kapatid. So God always takes the first step in drawing us closer, mga kapatid. Ang spiritual growth ay nagsisimula kapag nagre-respond tayo sa invitation po ng ating Panginoon. Sabi nga po ng John 15:16, "You did not choose me, but I chose you." Hindi kayo ang pumili sa akin, pinili ko kayo. Ako ang pumili sa inyo. So following Jesus requires separation. Kagaya ng binanggit ko kanina, 3 lang po sila na isinama sa bundok. At yung ibang alagad ay naiwan po doon sa paanan. Meron din silang ibang misyon kasi may dadalahin doon na isang binatilyo na inaalingan ng masamang espiritu. At doon, yung mga concern ng mga taong naiwan sa bundok, sila ang mag-cater or sila yung magtatanggap ng mga tao na lalapit sa kanila na may kanilang mga problema. So, they went by themselves. Patimpla na lang nila. So, they went by themselves, mga kapatid. Kaya tayo minsan, nire-require ng Panginoon na ma-isolate o magkaroon po ng time na sineseparate tayo, mga kapatid. Dahil gusto niya tayong ilayo sa mga distraction, mga kapatid. Bilang paghahanda, makakaranas ka na may mga kailangan kang pagdaanan sa buhay na laban na mag-isa mo lamang haharapin. Gustuhin ka mang tulungan ng ibang tao, pero may purpose kasi si Lord kung bakit mag-isa mo lang yon haharapin. Amen? Halimbawa, kami pong mga preacher, kung bakit kami minsan ipinapadala sa mga provinces para masanay kami na hindi talaga namin kasama ang pamilya namin. May mga time na kailangan namin iwan ang aming asawa at mga anak para lang makapag-share ng Word of God sa ibang mga lugar o sa mga ibang tao para magamit yung aming mga gift, mga kapatid. So, growth requires time with Jesus. He will remove distraction na nakakahinder or nakapagbibigay ng abala upang tayo po ay mas lalong lumago sa ating Panginoon. Amen? So, ano po yung ipinapakitang truth nito, mga kapatid? Ano yung ipinapaunawa sa atin ito? That mountain climb requires effort. Amen? Ang pag-akyat sa bundok ay hindi po madali. Kaya, kapag ikaw ay mahilig sa adventure, mahilig sa yung pupunta sa mga bundok-bundok, tapos beginner ka pa lang, hindi pwede na ang aakyatin mo agad ay yung mga bundok na halos pumalik na sa langit. Hindi, kailangan magsimula ka muna sa mga bundok na hindi ganun kataas. Kasi, kailangan mo ng proper training. Pag nasa bundok ka na kasi, iba na yung climate, iba yung weather condition,
Kaya yung katawan mo ay dapat prepared din. Kaya pansinin niyo po, kapag gusto kang iangat ng Lord, patindi ng patindi yung mga nararanasan mong pagsubok. Na hindi mo nararanasan nung beginner ka pa lang. Kasi nga, beginner ka pa lang eh. Nasa level 1 ka pa lang, level 2. Ang bundok pa lang na inaakyat mo, halimbawa, parang bundok pa lang ng Antipolo, kunwari. Tapos, pag inaangat ka na ni Lord, biglang medyo tumataas na, nagiging kapantay na ng Tagaytay, medyo may mga fog na. Tapos kapag gusto ka niya ng iangat pa ng mas mataas, mga atok binggit na ang tipo, iba na yung mga persecution, iba na yung mga bigat na mga problema na iyong nararanasan. Pero, huwag kang mag-alala, kasi nung pinaakyat niya sa bundok, yung 3 disciple, kasama naman po ang Panginoon. Hindi niya iniwanan. Kasama siyang umakyat, mga kapatid. So, mountains are not easy to climb. But following Jesus requires commitment and sacrifice. Amen? Pag gusto po tayong i-elevate ng Diyos, may kasama pong devotion talaga. May kasamang pagsunod at meron pong kasamang sakripisyo. So ano po ang nangyari doon po sa mountaintop, mga kapatid? Sabi po ng verse 2 and 3, He was transfigured before them and His face shone like the sun. Nagbago ang anyo ni Jesus at pumuti na katulad ng liwanag ng araw ang kanyang mukha. So Jesus revealed His true glory. Yung hindi nila nakikita nung kasama pa nila si Jesus doon sa baba, sa Galilee, kapag kasalamuha yung ibang tao. Ngayon, nabigyan sila ng privilege na makita ito ng mukhaan, mga kapatid. Nakita nila ang Panginoon beyond human form. So the transfiguration reveals Christ's divine nature. Kasi mula doon, nakita nila na mayroong 2 propetang nangungusap kasama po ang ating Panginoon. Andun nga sina Elijah at si Moses. So hindi lang siya ordinary teacher na akala ng iba na nagtuturo tungkol sa mga sinasabi ng lumang tipan. Nakita nila na yung sinasabi sa lumang tipan, ang katuparan pala ay walang iba kundi ang buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Kasi ang pinag-uusapan dito ng 2 propeta, yung nalalapit na kamatayan ni Jesus. Yun na yun, mga kapatid. Malapit na siyang i-set up, malapit na siyang ipagkanulo ng taong kanyang pinagkakatiwalaan, at higit sa lahat, malapit na siyang patayin. So, nireveal ng Panginoon yung kanyang divine nature. Sabi nga po ng Hebrew 1:3, ang anak na maningning na sinag ng Diyos, na kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So, Jesus revealed His radiance glory. So, the more we follow Jesus, the clearer we see who He truly is. The more po nating pinagsusumikapan at pinag-e-effortan na makilala ang ating Panginoon, mas lalong nagiging malinaw yung calling niya sa atin. Kasi, di ba, noon hindi malinaw sa atin bakit niya tayo tinawag, bakit niya tayo pinili. Hindi malinaw sa iyo bakit ka naging choir, samantalang di naman ganun kaganda ang boses mo. Hindi malinaw sa iyo kung ano ba ang purpose mo sa gawain ito. Bakit, Lord, bakit ako? Bakit di na lang yung iba? Bakit ako pa ang iyong tinawag? But the more we follow Jesus, the more clearer we see kung sino siya at ano ang plano niya sa buhay natin. Bakit niya tayo tinatawag for a higher calling, mga kapatid. Amen? Now, sabi sa verse 4, sabi ni Peter,
Lord, it is good for us to be here. Let us make tabernacles. Lord, mas maigi pa, dumito na lang tayo at gagawa na lang ako ng kubol, tag-iisa kayo. So si Peter, he wanted to stay because of the experience kasi naranasan niya yung tinatawag na Shekinah glory. Pero hindi pa yun yung tunay na tunay na kaluwalhatian. Glimpse pa lang yun, patikim pa lang yun, pero ayaw nang bumaba ni Peter, mga kapatid. So he wanted to build tabernacles or tents and remain there. Pero hindi naman po sila pwedeng manatili doon kasi nga, bakit? Merong mission na kailangan pong pagdaanan ng Panginoon. Yun nga, yung krus ng Kalbaryo, yung kamatayan, mga kapatid. At alam niyo po kung anong mali na nagiging respond natin sa higher calling ni Lord, mga kapatid. Some of us wants spiritual experience without spiritual mission. Gusto natin ng yung mga spiritual experiences sa gawain, yung mga natutumba, yung mga kinikilabutan kung minsan. Gusto natin yung mga kantahan, nabe-bless tayo sa awitan, nagagandahan tayo sa talk ng preacher, pero ayaw naman natin ng mission. Ang gusto lang natin umattend. Ang gusto lang natin yung pupunta dito, tapos uuwi na, ayaw natin ng prior commitment. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi ka pwedeng manatiling attendee lang. Kasi kapag attendee ka lang palagi, kapatid, ibig sabihin, walang lumalago sa'yo. Hindi ka pwedeng always na tagapakinig. Darating yung panahon na kailangan mong magturo. Hindi lang yung pagtuturo sa preaching, kailangan mong magturo sa pag-awit. Kailangan yung mag-build ng new generation na ititrain. Amen po, mga kapatid. Alam nyo, i-share ko si Sister, kasamahan nyo rin si Sister, yung asawa ni Rocky, si Badet, Sister Badet. Alam niyo po, nung may binuksan akong isang gawain sa Floodway sa dulo, yung pinupuntahan niyo, walang choir doon. Nung ina-NPG ko yun, ako ang gitarista, ako ang kumakanta, ako pa ang nagtotok. Kaya, pagod na pagod ako. Kaya humingi ako ng saklolo dun sa mag-asawa. Sabi ko, Brother Rocky, pwede bang tulungan niyo ako dito sa NPG na to? Kasi talagang napapagod ako ng gusto kasi may hayo pa ako. Tapos yun, i-NPG ko yun. Siyempre para alive naman, tutugtugan ko pa. Minsan, pag tumutugtog ako, iniisip ko pa yung lyrics, iniisip ko pa yung chords, iniisip ko pa yung sasabihin ko mamaya sa topic. Kaya nahihirapan ako. Kaya sabi ko, pwede ba salangan niyo muna to habang habang NPG pa lang kasi para may magawa pa akong iba. Ayun, tinulungan ako ng mag-asawa. Tapos nagulat ako, yung mga bata doon, tapos yung contact person namin doon, may mga anak din siya na medyo malalaki na, tinitrain niya. Ang sabi niya kasi, hindi kasi kami forever nandito Kailangan nyo rin matuto para pag wala na kami, may itutuloy nyo yung gawain kahit wala kaming mga sumusuporta sa inyo. Kaya ngayon, meron na silang sariling choir, mga kapatid. Meron silang mga bata doon na tumutugtog. So yun ang ibig ko sabihin, hindi ka pwedeng manatiling uma-attend lang. Kailangan kang magkaroon ng desire na hindi lang puro spiritual blessing ang hinahanap mo, magkaroon ka ng spiritual commitment and mission. Hindi kagaya ni Peter, na nung na-experience niya yung Shekinah glory, ayaw niya nang bumaba. Di syempre, pag di sila bumaba, walang magaganap na salvation history.
Kasi pag di ka bumaba, hindi siya madadakip sa Jerusalem eh. Kasi pagbaba niya, doon na siya arestuhin eh, pagpasok na sa Jerusalem. Ang ibig palang sabihin ni Peter, huwag na tayong bumaba, kasi pag di tayo bumaba, hindi matutuloy yung pagpapako sa Kanya. Kasi lagi na sinasabi ni Lord eh, na ang anak ng tao, ang Mesiyas ay magdaranas ng hirap, at siya'y uusigin, siya'y papatayin. Ayaw ni Peter nun. Kaya lagi niyang sinasabi na magbibuild na lang siya ng tabernacle at manatili na lang sila doon, mga kapatid. Following Jesus is not just about feelings. Hindi niyo kailangan palaging pakiramdaman yung emosyon ninyo. Kasi dumarating talaga yung pagkakataon na parang tinatamad, inaantok, walang gana. Pero kung lagi niyong papakinggan yung feelings ninyo, mga kapatid, ang mangyayari niyan, maglilingkod ka lang kapag trip mo lang. Diba? Pag di mo type yung head, awol ka. Pag napalitan na yung head, biglang active ka na naman. Daming ganyan eh. Nung di niya type yung head eh, biglang hindi nagparamdam. Nung bago na yung head, nakikita ko, andyan na naman. Umaali-aligid na naman. So, ibig sabihin nun, nakabase ka sa nararamdaman mo. Hindi doon sa panata mo sa Diyos na maglilingkod ka anuman ang mangyari. Amen? God give us mountaintop experiences to strengthen us. Kapag tinatawag ka ng Diyos sa mas mataas na calling, inaangat ka niya, ine-elevate ka niya, pinapaakit ka niya ng bundok, pinapalakas ka niya, mga kapatid. Hindi ka pinahihirapan, hindi ka dahil trip ka lang ng Diyos na pahirapan niya. Kaya yung mga nararanasan po natin ng mga mountaintop problems, struggles sa paglilingkod, sa pamilya, kasi ibig sabihin po noon, may mas mataas na panawagan ang Diyos sa atin. Hindi ka lang ordinaryong mga awit. Hindi ka lang ordinaryong manggagawa. May mataas na purpose yun, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? So, following Jesus is not just about feelings. And God give us mountaintop experiences to strengthen us. Amen? Kaya kapag ini-elevate po tayo ng Diyos, i-ready natin yung ating mga sarili. Kasi ibig sabihin nun, pine-prepare niya tayo sa isang mas malaking ministry, mas malaking responsibility, mga kapatid. Amen? For example, kami po, yung kapatid ko, nag-El Shaddai na kami noon. Pero yung pag-attend namin sa El Shaddai, hindi yung parang kagaya ng yung may burden na mag-akay, walang ganun. Burden na lumalim sa salita ng Diyos. Basta kami, uma-attend lang kami every Saturday noon. Parang typical na attendee. A-attend, wala kang kakilala. Minsan may mga naglalakad dyan ng mga disciple, di mo alam, disciple pala yun. Basta ordinaryong attendee lang. Pero, dumating yung time, February 3, 2006, na yung kapatid ko sinapian ng masamang espiritu. Uma-attend pa kami nun, ha? Pero yung kapatid ko, nasapian yun ng masamang espiritu, mga kapatid. Alam niyo, nung nararanasan namin yun, ganito yung nasa isip ko eh. Totoo pala to? Kasi dati di ako naniniwala sa ganun eh, yung mga sinasaniban, yung mga multo, mga elemento, di ako naniniwala dyan eh. Ang katwiran ko kasi basta di nakikita ng mata ko, di ako naniniwala. Parang ganun ako noon. Nung nangyayari sa kapatid ko, sabi ko, totoo pala to. Kasi ang lakas niya eh. Isipin mo, nung sinaniban siya, dalawa na kami ng tatay ko na pumipigil sa kanya kasi nagwawala talaga siya eh. Ano pa lang siya noon, second year high school. Isipin nyo, ang laki-laki namin ng tatay ko. Para lang kaming pinitik. Oo, talaga. Tapos,
Sinabitan siya ng rosary ng kapitbahay namin. Ginanon niya lang yung rosary. Oh, pigtas-pigtas talaga. Sabi ko, grabe pala to, totoo pala to. Tapos, inanuhan namin ng praising song na yung Don Moe na CD. Pirated. Nagtalon-talon. Pinagtawanan pa kami nung demonyo, mga kapatid. Sabi, patugtog pa kayo ha. Ala, sige, patugtog pa kayo. Maya-maya, sira yung busy, pa nun yung disc nga. Alam mo, nasa isip ko nun, nung nangyari yun, sabi ko, kung totoong may demonyo, totoo talagang may Diyos, yun yung nasa isip ko eh. Sabi ko, totoo may demonyo nga. Ibig sabihin, kung may demonyo, may kinakalaban siya, yung Diyos. Dahil nasisira yung CD, ang ginawa namin ng nanay ko, kinanta namin yung El Shaddai. Ayun na, nung kinanta namin yung El Shaddai, nagtatakip siya ng tenga, nagmumura siya, wag daw naming banggitin yung pangalan na yun. Tapos naalala ko yung asin na pinapataas ni Brother Mike, yun yung sinaboy sa kanya. Pasong-paso siya. Kaya alam niyo nung na-experience namin yun, yung ganung encounter, mga kapatid. Ang nasa isip ko nun, kailangan ko itong ma-share, ma-testify sa mga tao na totoo talaga ang Diyos. Kaya kahit na ganon kami tinawag na nagsimula sa ganong traumatic experience na nasaniban yung kapatid ko, yun naman yung naging pasimula na magkaroon ako ng desire na mag-aral talaga ng salita ng Diyos. Sino ba si El Shaddai? Sino ba itong Diyos na ipinapangaral ni Brother Mike? Kaya ako naging preacher dahil dun sa naranasan ng aking kapatid. Gusto ko itong ma-share sa mga tao na aking pupuntahan once na naging preacher na ako. Kaya ako naging preacher, mga kapatid. Amen? So, huwag po natin hayaan na magkaroon tayo ng spiritual encounter, pero ayaw natin ng spiritual commitment, mga kapatid. Kasi humihingi tayo ng blessing, humihingi tayo ng favor, hindi yun dapat matapos doon. So sabi ko ng verse 5, "This is my beloved son, hear him." Isang tinig ang nagsalita, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Hindi po sinabi ng tinig na pakinggan nyo si Moses, hindi sinabi ng tinig na pakinggan nyo si Elijah. Ang sabi niya, pakinggan nyo itong aking anak. Amen? Kasi mas nakahihigit siya doon sa dalawang propetang yon. Kasi yung dalawang propetang yon, ang nire-represent din nila ay si Jesus. Ang ultimate na revelation talaga ng Old Testament, si Jesus talaga, mga kapatid. So true discipleship means listening and obeying. Sabi nga po ng James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lang niyo, ngunit di niyo sinasagawa, dinadaya niyo lang ang inyong mga sarili. So be doers of God's word, mga kapatid. Sabi po ng verse 6, they fell on their faces and were greatly afraid. Natakot sila at nanginig, mga kapatid ko, kay Kristo. Sabi dito sa verse 6, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ano po yung proper response once na tayo po ay tinatawag in a higher calling, mga kapatid? We must respond with great fear and reverence. Natakot sila at nagpatirapa. Hindi yung nung tinatawag ka ng Lord sa higher calling, pinagyabang mo na, siguro mapopromote na ako nito. Dapat nga matakot ka eh. Parang si Moses nung tinatawag siya na, kausapin mo ang paraon. Sabihin mo, bigyan niya ng day off yung mga anak ko kasi labis na nahihirapan ng aking bayan. Naririnig ko ang kanilang pag-iyak, ang kanilang hinaing. Sabi ni Moses, sino ba ako?
Isa akong fugitive, takas lang ako. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, yung mga humahunting sa'yo, lahat patay na. Sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng yung paraon na nagpapahuli sa'yo, namatay na yun, bago na ang paraon. Kaso yung pumalit, mas malala. Pinahihirapan niya yung mga Hebreo. Tapos sabi ni Moises, hanggang ngayon, bulol ako. Buyoy, sabi ni Moises. Sabi ng Diyos, sino ba ang gumawa ng dila, ng bibig ng tao, ng kanyang pandinig, ng kanyang mata? Di ba ako? Humayo ka na, akong bahala sa iyo, basta magsalita ka lang. Ang dami niyang dahilan, sabi niya bandang huli, Lord, wag na ako, iba na lang. Natakot kasi siya eh. Kasi una, nakapatay siya ng tao. Sabi naman ng Diyos, yung kaso mo, wala na yun kasi yung gustong humanting sa'yo, patay na. Ang dami nang ibinigay sa kanya ng Diyos na napatunay. Yung patpat, naging ahas. Yung kamay niya, nagkaroon ng ketong, tapos ibinalik niya uli sa balabal, gumaling. Tapos bandang uli, sasabihin niya lang, huwag na ako. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, ganito na lang. Yung kapatid mo, si Aaron, siya ang magsasalita, pero ikaw ang kakausapin ko. Mag-uusap tayo, yung re-reveal ko sa'yo, sabihin mo kay Aaron, si Aaron ang magiging spokesperson mo sa paraon. Takot si Moses, mga kapatid. Kasi paraon yun yung kanyang haharapin. Kaya, the proper response in a higher calling is great fear and reverence, mga kapatid. Yung spiritual encounter, ang dapat idulot sa iyo nito ay humility, hindi pride. The more kang ini-elevate ng Diyos, the more kang mas nagiging humble. Hindi yung nandyan ka pa nga lang para na tayong kung sinong mga kapatid. Amen po? Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Then sabi po ng verse 7, Jesus came and touched them. Hindi, nagpatira pa na sila. Bumangon kayo, sabi ng Panginoon. Sila hiningi po ng Panginoon at pinatayo. Nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo at huwag kayong matakot. So, paano ina-encounter ni Lord yung panawagan sa atin in a higher calling? Kinakatagpo niya tayo sa panahon na tayo po ay natatakot at nagugulumihanan. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang nagugulumihanan o inaantok lang. So, dahil nga, iningat sila sa mas mataas na panawagan, mga kapatid, hindi sila iniwan ni Jesus na terrified or nababalisa o natatakot. Binigyan sila ng assurance ng Lord na wala kayong dapat ikatakot. Andito pa ako. Kasi nung pagdilat nila, wala na yung dalawang lalaki. Wala na si Moses, wala na si Elijah. Pero nandoon si Jesus. Hindi sila pinabayaan. Amen? So Jesus brings comfort and courage. Nung umakyat ang mga disciple sa bundok, mga ordinary men lang sila. Pero nung sila ay bumaba, alam nila sa kanilang sarili na may nagbago. May instruction sa kanila ang Panginoon, huwag niyo munang ipagsasabi kung ano ang inyong nakita. So, bakit po mahalaga ang mga bundok, mga kapatid? Bukod sa panlaban nila sa bagyo, meron kasing mga great revelation ang Diyos na nire-reveal niya sa mga kabundukan na hindi mo maririnig syempre dito sa syudad, sa city, kasi nga maingay dito, mga kapatid.
So sa Bible po, may mga spiritual significance ang mountain. Una po, it is a presence of God's dwelling place. Ang bundok po, mga kapatid, ay isang lugar kung saan nandun ang presensya ng Diyos. In fact, ang pangalang El Shaddai, ang isa niyang kahulugan ay God of the Mountains. God of the Mountains. Diyos ng mga kabundukan. Diyan niya kinausap si Abraham, si Elijah, diyan niya ibinigay ang instruction kay Moses, mga kapatid. So, ang bundok po ay simbolo ng pagiging malapit sa Diyos. Kahapon nag-test drive ako nung sasakyan na bigay sa amin ni Lord. Sa Infanta. Sabi ng nanay ko, makakatakot naman dito. Kasi puro puro ulap talaga. Hindi mo makita. Zero visibility talaga. Ang kapal talaga ng fog, mga kapatid. Hindi mo na makita kung ano yung tutumbukin ng kalsada eh. Sabi ko, oo nga eh. Parang kukunin ka na ng langit. Sabi naman, Jesus name naman to. Kasi parang puro ka na paakyat, tapos ulap na. Diba? Parang yun nga, parang sinusundo ka lang ng langit. Nireview agad ako. Amen? So, ang bundok po ay simbolo ng pagiging malapit sa Diyos. Amen? Pag-akyat mula sa isang ordinaryong buhay patungo po sa isang mataas na spiritual experience. Di ba, kita niyo yung buhay natin noon. Yung mga lumang bahay natin, dati susuray-suray ka sa kalsada, lasing, nandiyan ka sa mga umpukan ng mga marites, nandiyan ka sa kalye, kung ano-ano ang ginagawa mo. Pero, tinawag ka ng Diyos sa higher calling, dinihisan ka niya, nagkaroon ka ng say sa buhay. Amen? Sino ba namang magsasabi na hindi ganun kataas ang educational background mo? Tapos, minsan may magmamano pa sa'yo, principal pa lang. Di ba? May kasamahan nga ako si Brother Jerry, ang galing mag-English Tapos, mamanuhan siya ng mga teacher doon sa Kalinawan Prayer Group. Alam mo ba yun? Puro teacher doon. Bless sila bless kayo. Pero mga MA, mga yun, mga degree holder yun, mga kapatid. Kasi nga, isipin mo yun, mula sa ordinaryong buhay o lumang buhay na meron ka, biglang inangat ka ng Diyos. Amen? So, yun nga, sa Mount Sinai, ibinigay yung 10 Commandments. Sabi naman ng Psalm 48, ang Mount Zion, ang tahanan ng Diyos. So, ang bundok, ang simbolo niya, every time na nakakaranas tayo ng mga pag-akyat, ng pag-elevate ng ating spiritual learnings, mga kapatid, mas napapalapit tayo sa Kanya. Another thing kung bakit mahalaga po ang mga mountain tops sa Bible, mountains could be a place of prayer. Ito po ay lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos at pananalangin. Kaya kung mapapansin niyo si Lord, madaling araw gumigising na, umaakyat ng mga bundok sa Mount Olives at nakikipag-usap sa kanyang Ama. Amen? Ganon din si Elijah, kinakatagpo siya ng Diyos, nakikipag-usap siya sa Mount Horeb. Kaya, minsan, yung pag-akyat sa mga ganyang bundok, ang tinutukoy ko hindi yung literal na bundok Kasi gusto ka ni Lord i-separate muna saglit. Saglit. Para magkaroon siya ng malinaw na instruction sa'yo. Kasi hindi mo maririnig yung instruction na yun kung nag-aalaga ka ng anak, ang ingay sa bahay, nag-aaway kayong mag-asawa, iniisip mo yung mga bayaran sa bills. Alam nyo dati, nung binata pa ako, gustong-gusto kong umuwi ng bahay para matulog.
Kasi introvert kasi ako eh. Minsan, pag may nakikipag-usap sa akin, lalo na kapag nagdadaing ng problema, nadidrain agad ako. Sa totoo lang, parang napapagod agad akong makinig. Tapos pag may mga makikipagkwentuhan sa akin, nakatingin lang ako pero yung isip ko minsan wala na doon. Kasi naano ko yung parang natutorture agad ako. Ewan ko ba? Parang ganon. Pero nung nag-asawa na ako, nagkaroon ako ng asawang napaka-extrovert. Ayaw namang napipirmi sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, pag magpapabili ka, dapat nasa labas pa lang ako, magpabili ka na. Hindi yung nakauwi na ako, tsaka mo ko pabibilihin. Kasi lalabas na naman ako eh. Maghapon na ako nasa labas, palalabasin mo na naman ako. Kaya, yun. Tapos binigyan pa ako ng 2 anak na ganun din. Extrovert, maingay, gusto laging nasa mga layasan, galaan. Kaya, dati, gustong-gusto kong umuwi para makapagpahinga. Ngayon, ang pahinga ko na yung gawain. kasi pag nasa gawain ako, nakakaidlip ako sa gilid. Diba? Tapos minsan, pag wala pang tao, na yung isip ko yung tahimik kasi, kagaya kanina, maaga ako dito, wala pa kayo. Si sister lang na naka-wheelchair yung... Sa akin, mas mas okay yun eh. Kasi, yung mas gusto ko kasi yung hindi masyadong crowded. Kahit sa pagtutok. Pag pagtokin mo ko sa mga anniversary, wala na eh. Yung parang nilalamon ako ng dami ng tao na sabi ko parang kagaya ng anniversary yung panghulo, madami, parang hindi ko kayang i-handle yung mas gusto ko yung closed door lang yung konti lang kasi mas nakakapag focus talaga ako mga kapatid. Pero syempre hindi naman lagi kasing ganun. So, yun lang, na-share ko lang. Kapatid. So, another thing, ang bundok po ay lugar kung saan po nagpapahayag ang Diyos. Mountains are place of God's revelation. Mountains are place of God's revelation. Yun nga, nagiging mas malinaw kung ano yung revelation ng Diyos, kagaya ng gospel na ating binasa ngayon. Another thing, mountains are test of faith. Ito ay lugar ng kung saan sinusubok ang iyong pananampalataya. Kaya po dito, na-test yung faith nila na sabi nila, huwag nang bumaba. Doon na lang. Hindi naman pwedeng ganun yung mangyari. Kasi meron silang misyon na kailangan nilang babain at balikan. Mount Moriah, nung sinabi ng Diyos na, Abraham, i-offer mo sa akin ang anak mo, na-test yung faith niya eh. Kasi gagawin talaga ni Abraham, mga kapatid. So, another thing, ang mountain po ay lugar kung saan nananangan ang presensya ng Diyos. Daniel 2:35, kaharian ng Diyos ang mga bundok na parang pamumuno sa buong mundo. So, yun yung nagpapakita ng kanyang spiritual authority. At panghuli, ang bundok po ay simbolo ng spiritual growth, mga kapatid. Paglago sa pananampalataya, pagiging malapit sa Diyos, at pagkakaroon ng transformation experience. Kasi nung umakyat ng bundok yung tatlo, doon nila na-experience yung transfiguration po ng ating Panginoon. So, pagbaba nila, dala-dala nila yung presence ng Panginoon, kinatagpo sila ng Diyos, na-reveal sa kanila yung instruction, na-test yung kanilang pananampalataya, at higit sa lahat, lumago sila sa kanilang pananampalataya. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kung tayo man po ay nakakaranas kung minsan na para bang pataas ng pataas, pa-intense ng pa-intense yung mga pagsubok na ating na-encounter sa paglilingkod, okay lang po yun mga kapatid.
Parte talaga yon ng paghuhubog dahil gusto ng Diyos tayong iangat sa mas mataas na level ng paglilingkod. Amen? Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Kay ganda ng iyong luklukan, Panginoon.